Minsan ang mga salungatan sa pamilya ay nagpapakita kung sino ang talagang nasa likod ng mga maskara. Iyon ang nangyari ng ang isang kabataang babae, pagkalipas ng mga taon ng hindi bayad na trabaho sa kumpanya ng kanyang biyenan, ay nagpa siya na wakasan ang sitwasyong iyon. Ang reaksyon ng kanyang asawa ay sumabog, sa kanyang mga kamao na clenched at ang kanyang tinig na puno ng kamandag, sumigaw siya, "Hindi ba sapat para sa akin na suportahan ka? Ngayon gusto mo rin ang pera?" Ang suntok ay malapit nang bumaba sa kanya kung kailan, wala kahit saan, isang nagpapataw na figura ang lumitaw sa pintuan. Ito ay ang kanyang ama, na kamakailan lamang ay dumating mula sa kanayunan, nang walang paunang paunawa. Sa pamamagitan ng isang kalmado na pinalamig ang dugo sa mga ugat ng kanyang manugang, simpleng sinabi niya, "Halika, anak na babae. Pumunta tayo sa kabilang silid." Ang buhay ni Alina Maximovna ay hindi madali. Habang inaayos ang kanyang fog baso sa talahanayan ng trabaho, muli siyang nag-poring sa walang katapusang mga spreadsheet. Ang mga ulat ng kita ng Vetor do Suceso ay halos handa na, ngunit nangangailangan ng isang masusing pagsusuri. Sa labas ng silid, ang gabi ay matagal nang bumagsak. Ang orasan ay nagpakita lamang pagkatapos ng 10 gabi. Isang Biyernes, ang pangatlo sa isang hilera na siya ay nanatili sa huli. Mayroong isang error sa mga kalkulasyon dito. Ang malupit na tinig ng Rasa Germanovna, ang kanyang biyenan, ay pinutol ang hangin na tumayo sa likuran niya tulad ng isang nagbabantang anino. Ang kanyang paghinga ay mainit sa liig ng kanyang manugang. Redo lahat. Dinurog ni Alina ang kanyang mga daliri sa tulay ng kanyang ilong na ubos. "Rasa, 4 na oras na ng oras na ito ngayon. Hindi mo ba ito iwanan para sa Lunes?" Ang manipis na biyenan, maliwanag na pulang labi ay nakatwit sa isang walang masayang ngiti. "Walang paraan. Ang ulat na ito ay kailangang lumabas ngayon. Kailangan ni Vadim ang mga numero para sa pulong ng maaga Lunes." Vadim. Sa 43 taong gulang, ang kanyang asawang si Vadim Andreyevich Kalashnikov, ay maliit na Vadim pa rin sa kanyang ina, ang walang hanggang gintong batang lalaki, pangkalahatang direktor ng isang negosyo na, sa katotohanan, ay pinatakbo ng isang bakal na bakal sa kanya. Bumuntong, hininga si Alina ng malalim at ibinabad ang sarili sa mga numero. 8 taon. 8 mahabang taon na nagtatrabaho ng libre, ipinagpalit ang kanyang talento para sa isang plato ng pagkain at isang bubong sa kanyang ulo. Kapag ikinasal niya si Vadim, isang napakatalino na accountant na may pulang diploma, hindi niya naisip na magtatapos siya sa isang gilded cage. Sa una, ito ay isang maliit na tulong lamang sa accounting ng pamilya. Pagkaraan nito, ang tulong ay naging isang full-time na paglalakbay. At pagkatapos ay dumating ang malupit na paghahayag, sweldo. Walang paraan. "Bahagi ka ng pamilya, alinok ka," sinabi nila sa kanya na may peking ngiti. Ang cellphone ay nag-vibrate sa mesa. Isang mensahe mula sa ama, "Anak na babae, narito ako. Nasa pintuan ako ng gusali, ngunit hindi ka sumasagot." Lumaktaw ang kanyang puso. Si Grigory Petrovich, ang matandang magsasaka mula sa malayong nayon, halos hindi kailanman dumating sa bayan. Ang huling oras na nakita niya sa kanya ay 3 taon na ang nakalilipas. "Kailangan kong pumunta," inihayag ni Alina, na mahigpit na isinasara ang kanyang laptop. "Narito ang aking ama. Hinihintay niya ako sa ibaba." Itinaas ng biyenan ang kanyang perpektong hugis na kilay sa sorpresa. "Anong ama? Ang magsasaka na iyon? Akala ko namatay na siya matagal na." "Hindi. Siya ay buhay at maayos," tuyo na sagot ni Alina. "At tatanggapin kita." Nang makita siya, niyakap siya ni Grigory Petrovich sa isang mahigpit na yakap. Ang amoy ng mamahaling usok ng sigarilyo at basa na lupa, ang aroma ng pagkabata, sinalakay ang kanyang mga butas ng ilong. Inilibing niya ang kanyang mukha sa magaspang na balbas ng kanyang ama at nakaramdam ng luha na tumulo ang kanyang mga mata. "Huminahon ka, huminahon, anak ko," bulong niya, hinaplos siya sa likuran. "Bakit ka man payat? At ang mga scout na iyon ay pagod?" Noon lamang napansin ni Alina ang malaking bag at kahon ng karton na nakatali sa string na dala niya. "Dinala kita ng ilang mga bagay," sabi ng ama na nakangiti. "Mga kamatis mula sa aking hardin, mga pipino, ilang pinausukang bakon, kabute. Kailangan kumain ng apo ng maayos ang apo." Sumakit ang puso ni Alina. Si Mikhail,
ang kanyang anak, ay 6 na taong gulang, at 2 beses lamang siyang nakita ng kanyang lolo sa kanyang buhay. Salamat, tatay. Umuwi na tayo. Natanggap sila ng apartment ng isang hindi pangkaraniwang katahimikan. Karaniwan, sa oras na iyon, si Vadim ay nasa sala na mesmerize ng telebisyon. Nasaan ang asawa mo? Tanong ni Grigri, nakatingin sa paligid. Dapat ay huli na siya. Trabaho, nagkibit, balikat si Alina, na tinanggal ang madalas na mga gabi kung saan dumating ang kanyang asawa, na may amoy ng pambabae na pabango na sumisid sa kanyang shirt. At si Michael. Nasa silid, tulugan siya. Tatawagan ko siya ngayon. Sa una, ang bata ay nahihiya tungkol sa estranghero na may malalim na tinig, ngunit hindi nagtagal ay natunaw siya nang ang kanyang lolo ay kumuha ng isang kamay na inukit na kahoy na kabayo mula sa kanyang bag. Ginawa mo ba ito? Tanong ng bata, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Ito ay sa akin, apo, ang matandang lalaki ay sumagot, buong pagmamalaki. At tuturuan kita kapag binisita mo ako sa bukid. Habang kumakain sila ng hapunan, nakaramdam si Alina ng isang kakatwa sa hangin. Ito ay parang dalawang universo ang bumangga, ang simpleng buhay ng bansa, kung saan siya nagmula, at ang maluho na harapan ng apartment na iyon sa Moscow, kung saan ang lahat ay hitsura. Halos hating gabi, bumukas ang pintuan sa harap na may bang. Nabigo si Vadim, mabigat ang kanyang mga hakbang, nagtrabaho ang kanyang paghinga. Mayroon kaming isang bisita. Nagbiro siya nang makita niya si Grigri sa mesa, sinusuri siya mula sa itaas hanggang sa ibaba na may isang hindi kanais, nais na hitsura. Ama, ito ang aking asawa, si Vadim, ipinakilala ni Alina. Vadim, ito ang aking ama. Malamig ang pagbati, isang handshake na walang init. Isang kasiyahan, manugang, sabi ni Grigri, na inaayos ang kanyang mga mata sa Vadim. Gusto kong dumating ng mahabang panahon, ngunit ang mga gawain ng lupain ay hindi ako nagbigay ng pahinga. Ungo ni Vadim, itinapon ang kanyang sarili sa upuan. Hindi rin madali dito. Nagbabayad ng buwis upang suportahan ang iyong nayon. Naramdaman ni Alina ang kanyang katawan. Ang amoy ng whiskey at murang pabango ay wafted mula sa kanyang asawa. Vadim, gusto mo bang maiinit ko ang isang bagay para sa iyo? Hindi. Kumain na ako. Tumingin siya sa orasan. Nasaan ang ulat? Sinabi ng iyong ina na umalis ka nang hindi nagtatapos. Nasunog ang mukha ni Alina. Tatapusin ko ito sa katapusan ng linggo. Dumating ang aking ama sa pamamagitan ng sorpresa di. Hindi natapos, pinutol ni Vadim, matalim ang kanyang boses. At ako, paano ko hahawakan ang pulong ng walang mga numero? Sumimangot si Grigri, pinapanood ang kanyang manugang na may disdain. Si Michael, naramdaman ang pag-igting, tahimik na bumangon at dumula sa kusina. Vadim, mangyaring hindi ngayon, tanong ni Alina, marahan. Mayroon kaming isang bisita. Bisitahin? Sumabog siya, sinampal ang kanyang kamay sa mesa ng husto. Ang iyong bundok na ama ng iyong ay nagpapakita ng isang beses sa isang siglo at ang negosyo ay kailangang tumigil. Dahang tumayo si Grigri. Anak na babae, sa palagay ko mas mabuti akong pumunta. Maghahanap ako ng isang hotel. Hindi ka pupunta kahit saan, mahigpit na sinabi ni Alina. Ito rin ang aking tahanan. Pinakawala ni Vadim ang isang mapait na pagtawa. Ang iyong bahay? Nagbayad ka ba kahit isang pagbabayad ng mortgage? Sino ang nagbayad para sa iyong coat-coat, ang iyong bota, ang iyong beauty salon? Nagtatrabaho ako sa iyong kumpanya mula sa madaling araw hanggang sa madaling araw, kontra ni Alina, ang kanyang tinig ay nanginginig sa galit. 8 taon na ang nakalilipas. Libre. Para sa libre. Inulit ni Vadim na nainis. Hindi ba sapat para sa akin na ibigay sa iyo ang lahat? Ngayon gusto mo rin ang pera? Bago siya mag-reaksyon, ang kanyang mukha ay tumba mula sa puwersa ng isang sampal. Bumalik si Alina, dumadaloy sa upuan na nahulog sa isang pag-crash. Ito ay pagkatapos na ang isang kalmado, ngunit makapangyarihang tinig ay sumigaw sa likuran nila, halika sa silid, anak na babae. Tumalikod si Alina at nakita si Grigory Petrovich na nakatayo sa pintuan, na may hawak na dobleng baril na baril ang parehong dinala niya sa kahon ng karton. Naging maputla ang mukha ni Vadim. Ano-anong ginagawa mo?
Nag-stammered siya, sumusuporta sa dingding. Illegal yan. Mayroon ka bang permit para doon? Ginagawa ko, sagot ng matandang lalaki, Serenelli. Hunter sa loob ng 40 taon, kasama ang lahat ng mga lisensya hanggang sa kasalukuyan. Ngayon, mayroon ka bang lisensya upang talunin ang aking anak na babae? Si Alina, nanginginig, umalis sa kusina at pumunta sa silid ng kanyang anak, niyakap siya ng mahigpit. Okay lang, mahal ko, bulong niya, habang ang mga luha sa wakas ay dumaloy. Sa labas, ang katahimikan ay bingi. Ang ilang mga katotohanan, kapag isiniwalat, ay hindi na kailangan ng mga salita. Malakas lang ang pag-uusap ni na lolo at ama. Ang mga murmurs ng muffled ay nagmula sa kusina. Ipinapaliwanag ni Vadim ang isang bagay sa isang nakalilito na paraan, habang tinanong ni Grigory Petrovich ang mga maikling, tumpak na mga katanungan, tulad ng isang hukom na nakakaalam ng pangungusap. Kalahating oras mamaya, nagbukas ang pintuan sa silid ng bata. Sa pintuan ng pintuan, lumitaw ang ama ng walang shotgun. Ang iitinago ko ito sa kahon, paliwanag niya, na parang humihingi ng tawad. Huwag kang mag-alala, alinok ka, magiging maayos ang lahat. Wala na sa kusina si Vadim. Mula sa mapurol na tunog ng harap ng pintuan, malinaw na naiwan siya. Tatay, ano ang sinabi mo sa kanya? Tanong ni Alina, habang inayos niya si Misha sa kama, hinuhubaran ang kanyang buhok, na namatay pa rin ang luha. Si Grigory Petrovich ay nakaupo sa gilid ng kutson at ipinasa ang kanyang magaspang na kamay sa ulo ng kanyang apo, na parang pagpapala sa isang hinaharap na nakikita lamang niya. Isang pag-uusap lamang sa pagitan ng mga kalalakihan. Ipinaliwanag ko ang ilang mga patakaran ng buhay ng pamilya. Tumahimik siya, mabigat bilang tingga. Anak na babae, bakit hindi mo pa sinabi sa akin kung paano ka nakatira dito? Ibinaba ni Alina ang kanyang mga mata. Ang mga salita ay natigil sa kanyang lalamunan. Ayokong mag-alala ka at baka nahihiya ako. Nakakahiya. Umiling-iling ang matandang lalaki na parang sumipilyo ng isang matigas ang ulo na lumipad. Kung may kahihiyan na maramdaman, hindi ito sa iyo. At hindi nagpakita si Vadim sa umaga. Sa halip, tumunog ang telepono, Rasa Gerermanovna, ang kanyang tinig ay matalim bilang isang masamang patulis na talim, hiniling na dumating si Alina sa opisina na handa ng handa ang ulat. Hindi ko, sagot ni Alina, na may kalmado na nagulat sa kanya. Hindi ngayon, hindi Lunes. Sa kabilang panig, isang nakagulat na katahimikan. Paano ka maglakas, loob? Ang kanyang biyenan sa wakas ay naghist. Halika ngayon. Hindi. Ngayon, nagbitiw ako. Kung kailangan mo ng isang accountant, umarkila ng isa at bayaran ito. Mayroon akong ibang mga plano. Patayin. Nanginginig ang telepono sa kanyang mga kamay, ngunit ang hitsura na ipinagpalit niya sa kanyang ama ay matatag. Inaprubahan niya na maihalos hindi mahahalata na tumango. Tama, anak na babae. Huwag hayaan ang iyong sarili na maging hakbang. Matalino ka, maganda, makakahanap ka ng trabaho sa 2 hakbang. Tatay, maaari ba kaming pumunta sa iyong bahay? Ako at si Misha. Ilang linggo lang. Ang mukha ni Grigory Petrovich ay nailawan tulad ng araw na sumisira sa mga ulap pagkatapos ng isang bagyo. Siyempre, kaya nila. Iyon ang dahilan kung bakit ako dumating, upang makita ang aking apo, upang maibalik ka. Kahit na ngayon. Ngumiti siya at may pangako sa ngiti na iyon. Sa tag-araw, ito ay paraiso. Lumitaw lamang si Vadim makalipas ang 3 araw, nang si Alina, Misha at ang kanilang ama ay naka-pack na ng kanilang mga bag para sa biyahe. Bukas ang pinto at ang kanyang madilim na silweta ay napuno ang threshold. Maaari tayong makipag-usap. Tanong niya, ang kanyang mga mata ay naayos sa mga trunks. Lumabas sila sa balkonahe. Ang hunya ng araw ay nasusunog ang lungsod, ngunit nadama ni Alina ang isang malamig sa kanyang dibdib, na parang bumalik si Winter para lamang sa kanya. Aalis ka ba? Sa wakas ay sinira niya ang katahimikan. Kasama si Misha. Sa bahay ng aking ama. Hindi bababa sa ngayon. Ibinuhos ni Vadim ang kanyang mga daliri sa rehas, na parang naghahanap ng isang kanta na hindi niya alam kung paano maglaro. Mali ako. Pasensya na. Tinitigan siya ni Alina ng mahabang sandali.
bago siya tumayo ng isang estranghero. Isang araw, umibig siya sa kanyang pagpapasya, na may kumpiyansa na tila may kakayahang ilipat ang mga bundok. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang mga parehong katangian ay naging kalupitan, sa paniniil, sa isang pag-aalipusta na mas masakit kaysa sa anumang sampal. Ang paghingi ng tawad ay hindi sapat, Vadim. Hindi umiling ang boses niya. Gusto ko ng diborsyo. Dahil sa isang sampal. Tumawa siya, mapait. Hindi ito tungkol sa isang sampal. Ito ay mula sa mga taon ng kahihiyan. Dahil tinatrato ako ng iyong ina tulad ng libreng paggawa. Dahil ipinagkanulo mo ako nang hindi man lang nag-abala na itago ito. Alina, inaayos ko ang lahat. Inters. Ikaw ay opisyal na upahan sa kumpanya na may sweldo, bonus. Umiling-iling siya na parang brush ang isang cobweb. Huli. Natagpuan ko na ang isang malayong trabaho. Gagawin ko ang accounting para sa maraming mga kumpanya. Saan ka nakatira? Sa bahay ng iyong ama, sa Kakahuyan. Ang kabalintunaan sa kanyang tinig ay isang mapurol na kutsilyo. Upang magsimula sa, tapos makikita natin. Gumagawa ako ng sapat na pera para sa isang lugar ng aming sarili. Seryoso mo bang isipin na maaari kang mabuhay nang wala ako? Ngumiti si Alina, hindi sa kagalakan, ngunit may katiyakan na tumaas tulad ng araw pagkatapos ng pinakamahabang gabi. Seryoso kong iniisip na mas mabubuhay ako.